Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na kuugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Sprang from a dream to restore the livelihood gravely hit by Super Typhoon Yolanda in 2013, Tabok Fisherfolks Association, or TAFA, came about equally carrying a burning commitment to work up their way to recovery. TAFA, in its budding year, started with 112 members upon establishment in August 2013. And almost a decade after putting up the People's Organization, to bring relief among the residents of Tabok, Libertad, Antique, this has grown to 130 members with 72 males and 58 females who have been walking hand in hand to improve their lives after braving catastrophe. As they tread their path of reviving fishing operations, the Philippine Rural Development Project of the Department of Agriculture, through the recommendation of the Provincial Local Government Unit, directed their rather headstrong aspirations into reality, approving them a 999,950 peso Lambaklad livelihood project, which was reinforced by the Regional Project Coordination Offices under IREP component. Ang project po namin ay tinatawag na Lambaklad Livelihood Project. Ito po ay isang uri ng panguhuli po ng isda na ginagamitan po ng nets and hoops. So ito po ay naka-assemble sa ilalim po ng dagat at ito po ay may mga sandbags na pumipigil po sa nets para hindi po siya umakyat. Ito pong Lambaklad Livelihood Project po ay talagang environment-friendly gear po siya kasi ito po ay hindi nakaka-apekto sa kapaligiran. The system of fishing operates with one master fisherman or maestro, 3 rondas or watchers, and 20 busos or net pullers. The master fisherman would first assemble the busos upon signal of rondas through waving a flag queuing for another haul from the nets. Upon collection of the catch, the busos are then looking into their nets for damages and fixing them at once before they would hurl the nets for another pull-in, done 2 to 3 times per day. On the pursuit of reviving their daily source of income, the association observes a number of best practices upholding their unifying goal to increase the income of the members by at least 59% annually, from 30,000 pesos to 47,834.11 centavos. Provide employment to at least 30 persons in the locality, and increase membership by 5% annually. On top of their initiatives or best practices, TAFA incorporated a weather monitoring mobile application, Windy, which helps them keep the weather in check for conditions that would possibly affect their operations, owing to the core of their association of restoring the livelihood devastated by typhoon. Members, particularly the fishermen crew, were trained and educated to make use of the technology at their advantage. It is being regularly monitored and cross-checked for accuracy and efficiency. Further, among the maintenance practices likewise observed were the monthly nets off or the suspension of fishing operations intended for net cleaning upon accumulation of moss, which lasts for a week
and a total nets off lasting for a month. Ang lambaklad po ay nagsisimula po siya ng January to May. And then, totally nets off po kami na tinatawag pag June to September. Kasi yung time po ng total nets off is habagat po siya dito sa place namin. So, magre-resume po yung aming operation September up to May ulit. Tuwing totally nets off po, bali ang ginagawa po ng aming mga members ay ang pumpunuhin po yung aming mga nets. Lilinisan po siya, tatanggalin po yung mga lumot, at i-repair po yung mga balsa, yung aming mga pump boat kung may sira po. Para po maka-prepare din po para sa operation po namin sa susunod po na mga buwan. So, sa time po na total nets off, meron din po kaming capability building, mga trainings na kinakandak po namin para tuloy-tuloy po yung aming kaalaman. Kung kahit wala kami pong operation, tuloy-tuloy po yung aming kaalaman para po sa pagpapatakbo po ng aming project. Now clocking to its 10th cycle of operation, the Lambaklad Livelihood Project has shown continued increase in sales since 2018, having 6,718.61 kilograms of fish catch, which translates to 506,084 pesos recorded sales in its first year, and 8,952.70 kilograms of fish catch, translating to 995,221 pesos in 2019, and 9,971.85 kilograms of fish catch, which translates to 1,138,652 pesos in 2020, and 11,485.45 kilograms of fish catch, translating to 1,579,948 pesos in 2021, and 33,340.30 kilograms of fish catch, which translates to 4,380,256 pesos in 2022, respectively. Being an established organization, profit-sharing scheme is being employed with the association, firstly compensating the rondas on duty for the day with 10% from the gross sales, whereas a weekly 30% are utilized for the fisherman crew and the remaining 60% for the association share. With TAFA's civil society organization accreditation, various grants from the regular programs of the Department of Agriculture came their way and have been an additional income-generating activity among its members. Few of these are trading capital assistance amounting to 332,100 pesos under the DA Ahmad 6, various support to enterprises, supplementing the trading capital for fish buying and selling activity of TAFA last November 5, 2021. Kung total nets off po, wala po kaming lambaklad operation, so wala po kaming income. Meron naman po kaming alternate sa isa naming project na tinatawag po na Talipapa. Ang TAFA Talipapa po ay binigay din po sa amin ng regular fund ng DA na ginamit po namin para sa pagbili po ng mga isda, gulay, manok, mga karne sa mga local farmers po namin dito sa aming barangay. Yung purpose po talaga niyan is para makatulong din po sa aming mga local farmers na mabili po ang kanilang mga produkto. Nakakatulong din po yung aming Talipapa project para po sa community po namin kasi medyo malayo po kasi yung place ng bayan po namin na pumunta pa sila doon para bumili po ng kanilang mga kailangan sa kanilang mga bahay. Dahil meron na po kaming Talipapa, usually dito po talaga bumibili, lalo na po yung mga members po namin. Tanatangkilik po talaga at ng mga kalapit po namin ng mga barangay. This is coupled with the enhanced Kadiwa ni Ani at Kita financial grant assistance under Type B category or logistical support, amounting to 1 million pesos for the procurement of their own delivery truck to address the challenges in delivering their product to the market due to frequent lockdowns during pandemic. And in 2023, another enhanced Kadiwa grant amounting to 1,500,000 pesos for the procurement of equipment,
Materials and labor for the expansion and operations of Lambaclad Enterprise is underway. For the expected expansion of the enterprise, it aims to employ another 20 fishermen and would open employment among the residents of Libertad Antique. Notably, as the association eyes for sustainable livelihood, they allocated 40% of their income as contingency fund, as maintenance of their fishing equipment, and as allocation for the planned expansion of the livelihood project. Para po sa aming contingency plan, meron po kaming nakalaan po na 40% mula po sa aming gross sales. Ito po ay tinatabi po talaga namin para po may magamit po kami sa maintenance po ng aming Lambaclad project. So ito rin po ay gagamitin po namin kung sakaling magkakaroon na po kami ng time na kami ng expansion para sa isa pong unit ng aming Lambaclad. Born from a steadfast desire to recover from the damages brought by Super Typhoon Yolanda, the Lambaclad Livelihood Project has stood on its feet and has been serving hope with the fisher folks of Libertad Antique with the help of the Philippine Rural Development Project, Regional Project Coordination Office 6, BA AMAD 6, and the Provincial and Municipal Local Government of Antique. Hello mga ka-agri and welcome sa Vegetable Basket sa Provincias ng Iloilo, ang munisipyo sa Leon. Ari kita din subong sa ilang municipal food terminal upang mas kilala nga Dagsakan Center. Nagwi, kag, nanindahan na kita. Leon is considered as the vegetable basket of the province of Iloilo. That is why isang karason na kaansa kita ang napian na pagsuportaran na pang di amad ng pagsakan kang nilawat ang Leon Municipal Food Terminal. So, mga 25 years ago, we-established siya kami ito sa muli kang Day Amad. And now, isa rin dyan parang yan, no, ng ating mga farmers na makatipon kang handa ng mga farm products, hindi lang matagal yun, kundi ang mga adjacent municipalities, no, kadalito po na ng ilang farm products kag pagbaligyan sa mga lain-laing mga buyers natin. So for now, ang atin yung mga farm products, no, ginadararan diyan not only dyan sa Iloilo, but sa mga other provinces, sa mga Boracay, sa mga Cebu, mga Negros, and even Metro Manila. So kitaran ang halos na supply ng mga fruits and vegetables, no, dyan sa Region 6. In terms of regulation ng ating Municipal Food Terminal under the management ng kamuskang local government unit of Leon, and we are in charge na sa price monitoring to ensure na insakto man ang presyo sa natin sa mga tanon, no, o binabaligya sa natin ng farmers kaya kabulig sa amad. So binimita natin everyday since ang operation ng ating na Municipal Food Terminal is everyday ka na. Ang atin na Municipal Food Terminal na kung binabulig sa atin ng mga because may access and tandaan o yung tanda sa mga buyers natin. So kasang natin na, kanindingan natin ang mga baligya natin, ginaaboy lang sa mga few labels because of oversupply. But sumbong we're very fortunate na Dagsakan Center ng kita o food terminal na ating mabaligya alos mga bakal na mabaligya sa ating mga and we are inviting, no, sa ating mga tourists, no, those na gusto mag-visit sa ating Leon Municipal Food Terminal na magbakal, no, ang mga pesca, ng mga lupan na halingid mismo sa mga sa bala sa Leon. Maayong aga sa ating mga paglalagpit, sa ating mga live viewers, sa ating mga Facebook. Maayong aga, Gid, kahit sa tanan natin ng mga farmers, sa tanan natin ng mga fisher folk, sa Municipal Agriculture Office sa Bigog, Western Visayas, sa ating Provincial Agriculture Office, kag City Agriculture Office man. Maayong aga sa ating tanan, kag isa na naman kaadlaw kalipag ito ang ating pag-istoryahan, mag-sentro sa ating mga kauturan ng mga indigenous people dito sa Western Visayas,
kung sa diin, ang 4K program sa Department of Agriculture nakahatag na sa pila ka mga intervention, pila ka mga suporta agad nga mabuligan kag mapasandit pa din ang talangabilin sa atong mga kauturan ng mga IBs. Galing sa mga episode, makauton nato ng isa man sa mga leader sa isa ka asosasyon dito sa Western Visayas na miyembro o kung man sa Indigenous People Park nakaambit sa pila ka mga intervention from the 4K program sa Department of Agriculture Western Visayas. Ma'am, ayong aga, pagpanamiyaw sa ating tanan ng mga pagpanamati. And pwede mo ba naman ma-introduce yung mga pangalan, ang mga asosasyon, at yung mga address. Ako si Erin Dolito Vigorente, tubo man ikaw yung ipakawanglan. Lahat na asosasyon na Indigenous People of Uyang. Yes, ang una na ito na panangkot na, ano bala ang mga nagapangunang mga commodity o mga agricultural products na binaproduce naman niya sa atong asosasyon, specifically sa Barangay Uyang sa Pinakawakan. Ako na sir ay ipaan namin i-4K amaka. O amaka ka makaon sir ay tamat-ama kung nag-aasimusuman. Yes. Sa bulig na 4K, tawanan na itabon mo. 1,000 dahil mga materialis, kaya mga duto, mga pala, mga bara. At yung mga iwas ay nagtaon man sa naging hapon, mushroom, tapos may nagpapiling sa nakamon, mga fiber, ang pabui ito, mga fiber. Kaya ko na siya, kami, mga materialis. Kailangan ko sa katibo. Ano mo para sir, may dala kami ng product, kung sininilang bakal. Tapos sir, may amon pa nga nili, nakaudo po na sa muskubidak. Galing sir, para ito ay materialis, pero kayo ang nakautro. Pero pinaparado na makarabaan ng ipako ito. Pero sir, sa amon pa kayo sir, hindi namin ito mabulit man sa amon na bilang IT, para kauyang, makabulig sa amon. Mga ino nga sa ulihinat daw, amon ng atipanon, amon ng parahon. Yun mo lang sir, kaado ang programa ng bukid. Huwag namin sa mga akang bukid mo ay amon man na i-adapt sa amon ng ulihinat. Bali, adapt natin ang inyong kami. Apag sir, ang amon na kamitanaan sa pagkakakang. Pila na kamo ka years, pila na ini kaya po ikiling Indigenous People of Uyang. Ano lang sir, 7 years na. 7 years na. And sa 7 years ninyo pag-operate ma'am, paano ninyo gina-market match ang inyong mga produkto? Pero kung sir, may among mabayad ko sa baril sir. Tapos nag-deliver sa Universe and Bacau. Pero dinadeliver. And madami naman kamamang ng mga napasubukan ng mga market matching sa DA40 program. Ano naman ang mga pagpapangkat o mga strategies na pinapangatugang ninyo? Okay pa sir? Ginaatubang na namin sir, ginaprepararan na namin para maantiyo kami, para mga aninsiya ito na intindi din namin sir para makatulog kami sa uling edad daw, isang kami nakatulog na kami sa natin. Yes. How about naman ma'am sa pag-transport sa ating mga produkto? May araw kita sa mga challenges sa pagpapangangkap na ginapangatuban o na ginabiyahe na po o kung ginadulong na po ng ating mga produkto? Oo sir. Kapag ginabidayan nag-cancel sa ako, bawa ko may amon kami. Kasi ang kulay ko ang ang ginahabal-habal pangaling ito sa Barangay Uyang, Antuya sa Banot Ibakaw, ay ginahabal-habal ang sir, ang siko ng motor, yun ang nagulay sa amon. Sa inyong pagpananaw, ma'am, anong mga suporta from the government o kung from the Department of Agriculture, specifically with the 4K program, ang kinahanglan at na mas matataas pagid ang volume o kung mas makalami pagid ang kalidad, especially sa atong apat na products. Kung ako kailangan ng dancer na makain machine, dahil ko ang dancer na nakaabot ang sir sa malumat. Sabi ko na hingatan sa mga
Ano po lang sir, parehas mga nakakawag na siya, nakakawag na service, mas din ang gusto na ang mga problema ito sa amin ng mga gusto. Ano po ginhan ang sir, ano ba ako dali, may cookie pa maging tao. Ay kaso lang, bukuti na po sir, ay halidia. Ano marami sanda, medyo. Yes. Lagi sa nataabot sa akin. Sa pili at akin na. Ang ating abakabadas, nang hindi nakalabo. Kasi, di alam mo kasi, tinatag na abakaw, kasi yung isibor, kasi nakatag. And sa palabuto, nabi mo in the future, ano pa gid ang mga plano, especially sa ating organization, ang organizations ng lugar, may dangkanan sa masaliyot na sa ating produkto. Ang plano naman sir sa abaka naman ginatag sa kopi, mamukuhaan kami sa produkto. Ano din na iya ang sinang produkto sila. Ang amot pala ng mga pili pala sa abaka, natagana na ang amot asosasyon para may pulang amot asosasyon. Pero ang nagtrabaho, may araman sila video, pero ang asosasyon lang at pinaganaman. Bago yung pinakabukabilog, ma'am, sa assessment. 155. Oh, 155. Estado na siya. Estado na sa DI sa DTI. Sa Duli. Sa Doli. So, paano nyo nang gina-manage with the numbers of 155 na mga miyembro sa association? Paano nyo gina-manage o kung gina-distribute ang mga responsibilidad sa inyong mga miyembro? Ano nga siya na sa member aking ako siya, pero may ano natin naman siya na isa kapulan pala siya. Ano bala, bala kami sa pesos sa isang kabulan. Sinisang amang nga presidente sa amang asosasyon. Magdamo na ang amang kwarta. Ang mga angakot, wala mo pala sa amang katulog. Nataban lang sila sa Andra sir, para na may pulog na po ang aming asosasyon. Yes. Hindi kami sa amang presidente ko sir. Hindi pala kami sa amang tao ni sa mga pato. Para magdamo pala ang pato, hinusulan na kami ng mga members sir. Yun ang aming kapasitanay. Aside sa abaka na napipilihan natin ng mga products na rabalitan ng mga livestock, o poultry, o kuliban ng mga... Sa koki sir, wala pa sir. Ang ginatag lang sa koki, ano kaya sa muskubida, pero ginatag sila sa mga Pero aside sa ginatag sa koki, naman na pagkitang ginaproduce natin ng mga agricultural ng mga products. sa amon. Sa inyo lang. Sa amon lagi. Damo nun sir, may amon ginagawa product kami ko ng mga bago namin sa amon kasi ang magbubulong. Muni sa amon. Madamo ang mga product sa amon sir, mga saging, gamit ako ng mga madamo lang. Yan, nasa daw sir, maraming pagdala dito sa karpat ko na. And sa atin naman nung sa part naman sa mga kabataan ito. Oo sir. Paano nakabulit naman niya ang pila ka mga pag-produce natin sa agricultural products sa ating area sa na-eskwela naman niya sa ating mga kabataan. Nakakati ka ako sir ay sabi ako sir mag-PS sa bilang. Bakit lagi na sir? Ang sir. Walo kami sir akong bata. Pero subong sir, hindi ako tatlo. Pero ang bulit sa gobyerno, kami sa DSWD, ang bulit yung paginabang ko. Ay ganit sir, ang aming bata ako sir, hindi ko sa pulis ko. Pero para sa akon, bulit sa gobyerno, papapul din niya ang mabuling para sa aming papapul. And ang regarding naman mo sa mga training sa paghanas naman sa pila ka mga agencies tapos specifically sa Department of Agriculture, paano naman nakatulog na ang TV4K program na ikakana naman yung sa pag-improve sa imong ihibalo o sa imong knowledge and skills as an IT farmer and producer. Dapat nag-isip kung mabuting sa program. Gabi-gabi sir, ako ginahatag sa amon abono at mga bini. Ang ginahatag ko sa amon ko abin, nagka-training ko ang isda. Yung isa ko bata na sa mag-bini, sa mga kasambutan. Hindi na yan sir, sa tao. Kung isa man dyan, sir, may nakahatag na ng gobyerno
wala na ginada kami sa buwan na daw ginabaliwala lang. Pero may araw man sir, hindi man talaga na tao na nakarag na sa gobyerno sa mga amin sila mga pili. May araw na natutunan, may araw na sir. Oo. And isa naman yung mga farmers, mga una, ano naman nakabulig ang pila ka mga trainings sa Department of Agriculture. Para sa akin sir, kada nag-inig sa bali, nagkasaling ako kay walang sir sa una ang mga tao sa mga sa baliw, wala, marami sa mga training, mga una sa DTI, pangalawa ang ano mo, pag mga sa ano, farmers, tubuhan kami sir sa gaano kami gulay. Ay, subuhan din tagaan balik kami sa buwan sa mga siguro, kaya sila sa mga siguro. Sa amin ko sir, ang kalabasa ka ng upa. Ang subuhan sir, may dalagata. Pino. Kaya na sir, naghatag na ang isang sitri ko sa uyaw. Sa unang inhatag, dami na ito mga pinapis. Sa ikadwa sir, sa panghatag nila ko sa protein. Kaya na ito dami ang diferensya lang sir sa amin, ang sabi ko si Pagkaan, kasi lang sir, ang climate change lang sa amin. Kaya papago-pago. And regarding naman naman sa atin ng mga bilang katapon, kita ito na part kita sa IT community, paano naman ang DA 40 program nagabuli sa pag-preserve sa ating mga cultural practices samtang gina-improve natin ang ating livelihood. Buti na lang bulis sa amin. And ginamit-share naman ang ating cultural bilang katapon kita sa IT community is being preserved. We are so thankful na ang 40 program yan yung design din para sa ating mga IT ng mga kauturan. Sa siguro may araman kita mga ongoing na mga trainings o kung mga pagbarhadas na ginapasakupan na doon niya mas mapasandog kagid ang atong asosasyon. Siguro sir, ang training sa mga nagbabalot pa, training kami sa Bukaw, sa kanan. Ang maripin ko kong sir, alin naman sa 8-9-10, sa speaking kami sir, kung paano maputiktahan ang among mga aklan na water seed. Parang, kaya dami sila sa kapit sa aming kapatid, mga kapit sa bala, mga kapit sa ang mga nagrimina namin sa mga bawal na ganyan sa aming itasan, ang mga nakikita namin sa buser, ang sa mga training namin sa mga nag-abukat, madami pa mga training namin dapat sa mga IT. And as part sa uyan, indigenous people na yung mga paano naman nakabuli ang pag-attend sa pila ka mga trainings sa Department of Agriculture sa pagkatugan ng sa ating mga customer. Mga lagagid sa sir, na sa DA Pugo, kapag-training sa kaya kung wala labi na sa mga institution. Ay sa una sir, ang mga tao sa amin, hindi nakabalo na sa sa baka, pwede magbuhan niya na sa DTI. Ang mga tao, ang buong dati ng mga materialis, kasi nasa para mag-ayos ng mga tao. And curious lang ako mga bilang parte o kontabahon sa IT community, sa sobrang mga practices, familiar ancestors na mga sa ating mga pamilya ang sa gihapon ang nag-apply natin sa pagpanguna. Subong sa amin sir, ang nila na gamit sa buong pinatubuan ng tali kami sa training kung paano natutulog nila sa mga liquid na nagagamit sa panguma. Pero ang mga tao ko, kahit na nagpabalita ang nakatayo sa akin na nakatayo sa mga dati sa campus. Kaya kami nakuha sa una, hindi kami natin sa kalitas wala na mahalin sa France. Paano kami nakubra pala sa mga hindi kami namin pala sa mga kasakit sa uma. Hindi kaya makuha, hindi na namin magbakal kami diri sa ako dahil niya, ang nagbayan namin, dami kong kami training, pero hindi bigyan natin na ang mga tagabula, mga ginagawa ko sa amin, hindi mabakay, ang ginahasap na sa amin ng mga pamilya. And sa nga nang yung mga kabahon, kita ng mga special natin nga organization,
ang ano yung purpose ng DA Photo Program. Ano ba rin na natin matabsagan bilang parte sa komunidad? Asa na na sir, ang biglaan nag-aabot sa aming lugar na maalit sa aming nakabulig sa tanan namin sa una sir. Nakakaiba rin sa buong nagbago na din kami sa buong dahil sa pag-training bago sa mga experience. Iwala ko napusan ng mga tao, wala ko din sa training. Saan mo kami napusan, wala mo kapamati, mag-aalit ko din. Ganay na sir sa akin. And if may ara ito mga suggestions ng loob ang panawagan sa ating mga program, sa DA Photo Program, ano pag-ibig mga suggestion o kung ma-recommend, ano din ma-improve pag-ibig ang pila natin sa mga delivery, specifically sa mga programa natin, ang nagbubuligid sa ating mga IT communities. Gusto ko kani sir sa gobyerno, especially bigyan sa DA program. Gusto ko din kani bigyan ng suporta para sa amin sa IT. Para ba lang nakakanin namin kung ano din ang itangyad bala sa amin community. Dahil kami ko ang mga IT na kulang kapag kami. And sa Suburma, you mentioned 155 mga members, mostly na mga sa iyo organization o sa iyo association, pila ka makabilig na officers? 18. Mga 18. And ano yung mga designation na? Commission officer ako sir. Okay, bilang isa ka public information officer, paano mo man gina-spread o kung gina-labot ang pila ka mga informasyon sa ato naman yung asosasyon at sa ato naman yung mga miyembro sa indigenous people at ayan. Sir, ako nag-sir, sir, kaso lang, sarap sa akin. Sige, hindi ka na. Isa kami gusto, mga tagawang adlaw, kami gitaw ko. Pero ang aming madami kasi, ang nagawin ko ko. Sa inyo, sa mga sabinan. Asa na siya, ang aking mga pinakutin sa ibang karoy. Ayun ka, nagigna. Hindi nga sa akin. Hindi nga di ang aking mayo. Hindi, may anak ang hindi. So, pala mga karoy. Sa inyong mga kusel, yung dala mo, dito sa bayo, ang diribang sa dito. Yan, kasi nagpapakinggan sa tunggo sa mga mata ko, may meeting kita po sa ating asosasyon. So, kasi, kabatikan sila sa mga buto na may meeting sa ating asosasyon. Dahil hindi pa nagpapaya ang ako mga asosasyon. Sige nyo sa aming kapitan, aming mga chick, ang chick na, ang asawa sa chick. Correct, sir. Sa chick, maayon na ganito ang drib, saan sarap lang. Kaya kumagpadag niya, wala sila sa mga training. Kumita na. Huwag niya po pinasip, may ara lang. Sa sunod na mga pangyari, tumatagay isang mensahe o kung magpasalamat po yung na makapalabot sa pagpasalamat at pinagis sa ating programa. Kung sa tanan, nagpasalamat ako sa Ginoo. Bisan niya kami, ipatawag kami ng programahan. Kaabot kami iya at niya ang gawas. Una sa tanan, kapasalamat ako sa DA program, sa Anaipoki program, sa amin na asosasyon, kung waro among asosasyon, wak man nag-abot tayo mga programa. Tingnan nga, una abi nga, nag-abot yung asosasyon, pag-iting anak ko kaya, para pala na kanila, tunduan ba na? Ako na ang ginapasalamatan ko sa gobyerno, salamatan ko ang mga hatag na huli atin sa DA program, POKI program, kabay pa nga matutukan bala ang ginhatan sa amon. Ang mga training na ginhatan sa amon, kabay nga matutukan para sa gobyerno. Kung mapunang pag-iapo na mo, duwa na mo naman. Thank you, sir. And lastly na lang, mami, gusto ko na itang yun o kung isa pa, ito ang pataan, ito mga katapo sa ilang asosasyon. Pwede gid na makaduwid sa ila. Sa mga ako ay ilawan ako sa Iloilo. Kaya ako din-interview ako amon nga bilang leader iya ay nayag na turad daw sa akong asawa, sa akong kaimanghon at kabay na ako na ako natatao sa akong
amon nga presidente, amon asosasyon na iyaw kami. Bilang kami isa kami yung surugoon it barangay uyang ay improve na mo para maabot to atong handong sa atong asosasyon. Kapay nga madugangan pa to atong programa kita tanan ay galilog yun. Salamat yun. Once again, si Ma'am Irene from Indigenous People of Oyan, from Barangay Oyan, Bacau, Aklan, na naghatag ng sa kanyang experiences, kanyang istorya, ay kautanan sa pag-baton kung mga benefits naman niya nga yung kalapot sa DA40 program, ginatamyaw natin si Ma'am Glenda, Himatay, ang focal person sa DA40 program, at the rest of the 40 program na hatag din sa suporta sa ating mga activities. Not only sa Libacao, Aklan, but all over Western Visayas. Ginataniwan natin ang katapos ng DA Western Visayas ang ating Regional Executive Director, Director Dennis, ang ating Duhaco Regional Technical Director, ang ating OAC Director for Operation and Extension si Ma'am Maria Teresa Solis, and for Research and Regulation si Director Zardini P. Gualio. Ginataniwan natin yung hete sa Information Section, si Sir James Earl Arafis, and the rest of the personnel of Arafis team na yung aga sa ating naman. Sinusunod natin ang episode, isa na naman ka-istorya sa ating mga kauturan yung mga IDs na ating mga katutukan dahil yung antay lang sa ating mga program. At sa iyo natin si Sean Pilar from DA Western Visayas, maayong aga sa ating naman. Raising livestock is a demanding but rewarding way of life. From the quiet hours of dawn to the bustling activity of the market, every step requires dedication and skill. Today, we take a closer look at a journey of hardworking farmers as they tend to their animals and bring them to the young livestock auction market. As early as 12 a.m., Manong Edwin wakes up and ready to begin his day. He carefully prepares his livestock for transport, ensuring they are in the best condition for the auction market. By 1 a.m., he and his team pull their steps, making their way to the livestock auction market where they are. Selling livestock is not just about bringing animals to market. It's about careful selection and preparation to get the best price possible. Sellers and buyers start arriving, eager to engage in the investment trade. Each livestock is carefully weighed on the digital weighing scale. After weighing, every animal is assigned a number, making it easier for buyers to track those chosen stocks. Pag-abot isang baboy, before siya ikiluhon, gina-check anay ang iyang barangay certification. And then, hindi, why isang kiluhay nga matabo unless na why pa maabot ang buyer. At saka, while nga nagkakilo, batanaw man ang mga farmers na kung sabihin, mabalaan nila kung pila ang kilos ng ilang baboy. After that, ang atin nga kuha, ang atin nga buyer, makuha siya sa cash tickets o kung ang weighing slip na sabihin nila ma-indicate ang kilos ng iyang baboy para nga i-presentar sang tag-iya sa buyer nga amo na ang kilo sa iyang baboy para nga ibayaran na. The livestock class and weight are recorded for transparency and accuracy. At a livestock auction market, each stock is meticulously inspected by potential buyers. Every detail, from size and weight to overall health, is carefully evaluated. As the bidding process unfolds, buyers compete for the best livestock. At the end, the highest bidder secures the stock, ensuring a fair and competitive marketplace. Ang advantage kid ma'am kay man
Sang before, ang mga baboy, yawan kami ka pangita kang amon ano nga kung sino ang mabakal. Usually ga sa tinda lang ang dalaganan ka ano mo. Gadlagan ang tagiya sa market and then ipa ano sa manog iyaw. Unlike Subong, kung may auction market, may mga buyer kita halin sa Sagwa, sa mga city, pag sa ibang pang lugar nga nagakadto diri. So hapos lang gid ang hapos lang gid ang pagbaligya sa baboy ka mga tao diri sa Leon, usually mga member. Ang LEPA, tagang mga member ya, nagpasalamat gid sa LOM kay man naging matawhay, naging mahapos sa amon kung paano namon ibaligya ang amon mga baboy. Tagang presyo, hindi kami mapirdi kang presyo sa pagbaligya ng baboy. Kaya man sa una, ang baligyaan ay pamatalang, tapos isa hindi pa sigurad ang kumpila kiloya. So, kung sumahon mo kisa sa may kapital mo agin isa pirdi ka pa. Unlike kung may loan, makakita ka mga buyer na alin sa gwa, pag hindi masyadong mag-stagnant amon baboy diri sa Leon. Kaya siyempre may mga buyer kita kay kung ang tinda lang hindi man kasarang itong kaya sa pagkadamo agresya diri sa Leon. A long-standing tradition of livestock trading thrives in Leon, Iloilo. Established in 1978, the once named as Caraballo has evolved into a vital economic hub, the Leon Livestock Auction Market, supporting farmers, traders, and the local government. From January to July 2024, the Leon Livestock Auction Market recorded a total transaction value of 177,740,900 pesos. The highest revenue came from hogs, contributing 78.1 million pesos, followed by cattle at 62.2 million pesos, and Carabao at 33.6 million pesos. This continuous economic activity highlights the market's vital role in sustaining local livelihoods and regional agricultural growth. Just to give you the idea, long before, we have challenges facing in the management of our livestock auction market. Well, one of those is the limited facilities that includes the shed, and then the problem on drainage, and then the manual weighing, of course, before we've been doing that. And also, the limited access of the traders because of lack of promotion. And we have a long duration of transactions during that time. It took the personnel around 10 hours just to complete the transaction, or just to just to give the services to our clients as well, and also a limited revenue. I am appealing, nagapangabay ako sa mga pumuluyo natin sa Banwakang Leon that buruligan natin dyan. Not only nga nag-benefit kita, kang aton nga pangabuhian di dyan, kag ang aton nga ginalang tao nga mas makabulig pagid sa economy kang aton pumuluyo. Kami naman di dyan sa munisipyo lokal kang Banwakang Leon, rest assured that we will do our best as mayor of this town. Himuon naman ang tanan-tanan para mas ma-improve pagid kang kilalahan ang Banwakang Leon, not only the summer capital of the province of Iloilo and the fruit and vegetable basket of Iloilo, but the livestock hub of the province and the whole Philippines. From a small trading post at the back of the municipal hall to a thriving livestock auction market in Barangay Tolokungan, the Leon Livestock Auction Market has continuously adapted to the needs of farmers and traders. With the support of the Japan 2KR project and local government investments, the market has undergone major upgrades. Part of the consideration why Leon was considered as a livestock hub is the population of the livestock in Leon. Actually, if you try to look at statistics, would say that
municipalities of Leon and Cabatuan are the major livestock producers in the province of Iloilo. Sa tulad, makita natin ang mga improved infrastructures, no? Makita natin ang ating administration building, no? Court na siya, mga cater na siya, damo o numbers ng mga clients natin na makasransact, rain or shine matana. We have our fences, na makasecure ka natin ng mga clients and our livestocks. And makita man natin sa tulad, simentado rin ang ating selling area kag ang mga dalan. So very comfortable rin mag-transact ang ating mga farmers and traders sa ating livestock market. Secondly, ang ating improved na animal shed. So makita natin mas organized rin ang ating livestock market. Naka-separate ang mga lives ruminants natin ng cattle kang Carabao sa may area matanang allotted for hogs, for goats, and for our poultry. Sa tulad, we're very fortunate may digital ang kita and calibrated na weighing scale. Kasi din na mas transparent kung kana in terms kilo, makita na din farmer was kilo na sapat, no? Kag mismo si buyer makita mo kung talaga kilo ka sapat. And we have also our improved system of operation. So kanang big sa kami sa 4 pero nag-end kami alas 2, no? Alaw na. But for now, nag-end kami sa kami alas 4, nagatapos kami 7 to 8 a.m. So rin so part yung mga transactions sa mga baka na nabili dyan subject for pick up rin kang mga buyers. So makita natin na may improve sa transactions. It's because ang mga documents na kailangan ng buyer or ni farmer di dyan na mismo may issue sa livestock market natin. So di dyan na presence ka natin yung municipal treasurer's office sa pag-issue ka mga certification, di dyan natin yung municipal agriculture office, ang ating PNP, no, ang mag-issue. So, one-stop shop na na, diyan available mismo sa atin. Ang ating improvements na sa ating livestock market na mabulig sa ating mga livestock racers at the same time sa ating mga buyers. No? Sa ating livestock racers, halos na ng ginadara dito sa livestock market at na Bakalvet. It's because ang mga buyers, damo rin na ganyan na makadto sa Leon para magmakal. So, and then, luwas sa Tagaliwan, damo naman ng mga adjacent municipalities, no? O yung ibang ng mga provinces na nakatur, ito para ibigla lagi ng baka nila. So, mas healthy rin yung subong ang transaction sa ating livestock market is because damo rin yung supply, at the same time, damo naman ng buyer. Okay. So, in terms of sustainability, no, ang ating local government unit, nag-appropriate na kang budget, no, para sa maintenance ng operation, no, kaya facilities na natin yung livestock market. So, this is why, every year may mga development kita makita sa ating livestock market. And nag-focus man ang ating mayor sa mga personnel kung sabihin provide to batang Talidjano ka plantilla na mag-operate o mag-handle kang ating livestock market. So we have 5 personnel na na-assign dyan and under the management kang Municipal Agriculture Office. Yearly, nakakanda kami kang assessment together kami ng stakeholders, nakakanda kami meetings, paghinananan with our traders, with our buyers, with our livestock racers, so kung paano mag-improve ang sistema kag management ng ating livestock market. With over 8.7 million pesos in funding from both the Department of Agriculture and local government unit, the Leon LOM now offers organized trading, enhanced security, and modern facilities that ensure fair and efficient transactions. So, primarily, ang office is in charge of the collection of all income related to the auction market. So, mayan yung mga employees, kami yung mga personnel, kami nga naka-field dito, kag sila ang nagapang-issue sa receive sa payments and nag-issue sa resibo or cash tickets sa mga payers or mga clients natin dito sa market. At the same time, kami na ang nag-report ng income, kami nag-monitor ka income, kag kami na ang nag-deposit ka income sa banks natin. So, for auction market, nag-collect kita kang entrance fees sa mga nagasulod ng mga ruminants na natawag ng dano. And then, nag-collect man kita kang weighing fee. So, kung magamit sa nakakilohan para magpakilo, nag-collect man kita. Also, yardage and transport fees. So, mag-in and out gani ang mga ang mga baboy o baka, nag-collect kita kang
transport fees nanda or transport clearance. And may ano man kita, ownership, kung nagpa-transfer ka, ownership, may ginabayad man. And kung ako magpa-certificate of ownership, but also magpa-transfer kang ownership, may ginabayad man. So, ang ownership kang transfer, mostly regulated by Bureau of Treasury. So, may share si Banwa, may share man si Bureau of Treasury. Sa sa transfer of ownership lang ng mga couples natin. So, firstly, as a transparency, what we did was to put tarpaulin na signage outside in the lawn. Kung makakadto ka mo dito, you will see. So, nakabutang dito specifically kung pila ang ginasukot for entrance fees, pila ang ginasukot for transfer, para transparent sa mga pumuluyo kung pila yung bayad dapat. No, para ma-avoid ang mga overcharging. And also, ginaremind din namin ng mga nag-post man kami dito nga always ask for receipt. So, this is to ensure na kung ano yung nabayad ka mga farmers or mga pumuluyo, nagasulod kita na sa may kang banwa, sa tundo ka banwa, no? Para magamit natin sa mga picture ng mga projects. So, ang part ka natin na income sa atin na auction market is exclusively used sa market na mismo, no? So, why ka na nag-inform? But part of it, nag-inform ka na sa general fund ka munisipyo. So, for example, mga entrance fees, kag mga kilo, ang makulat namin din dyan, ginabalik din namin to invest sa may auction market natin. And also, aside from that, ang mga pundo na halin sa national na ma-receive natin, ginaano man natin to improve ang ating auction market. Once a stock is sold, it is transferred to the holding shed where necessary documents are processed. Before finalizing the sale, sellers and buyers must complete all required certificates, permits, and clearances. These include the disinfection clearance, animal health care certificate, and a local transport permit. Additionally, necessary fees such as the permit fee, municipal business tax, garbage collection fees, and the environmental fees must be settled. With all documents and payments in order, the transactions are completed, ensuring seamless and efficient livestock trading process of the all around. Behind every thriving livestock market is a team working tirelessly to keep things running smoothly. From ensuring fair trade to helping farmers and buyers connect, the Agribusiness and Marketing Systems Division of the Department of Agriculture Western Visayas plays a key role in making the livestock auction market a success. So we have different livestock auction markets region-wide, and dalawa sa ating mga auction markets or LOMs are being modernized with the help of the Department of Agriculture, AMAD, BEI, and of course with the help of Japan to KR. Isang dito yung Leon auction market at isa yung Sibalom auction market sa Antique. So we are regularly conducting progress monitoring ng ating project given it's a very important trading center for our livestock animals, especially dito sa probinsya ng Iloilo. And as our indicator sa kanilang performance, we are regularly monitoring the transactions. So, volume ng transactions natin sa auction market. We are also coordinating with the AI when it comes to animal welfare. So, kailangan natin i-secure na yung mga animals or livestock na dinadala sa ating auction markets are properly proper yung handling. So, isa yun sa ating sinusecure. So, part yun ng ating capacity enhancement sa ating mga management team or staff doon sa LGU na mayroon tayong allocation when it comes to repair and maintenance
kailangan natin i-repair at i-maintain ang ating system, the facility, because it's a shared facility for our livestock industry players as well na may napupuntahan silang tamang auction market to give them the right compensation and pricing sa kanilang animals. So we're also securing with our ANAD. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.